Ganyan ba talaga anak ka pa naman ng vlogger, influencer, tapos buntis muna bago kasal? Mag-GF ka rin naman, Boss Dave, may sakit pa. So yan na mga ka-business, mapagpalang araw. Pagpalang araw po. Gabi na mga kabis. Kakauwi lang namin na sinundo ko si Ate Jal sa work. And sobrang lakas ng ulan. Yan, mga ka-business, ingat kayo kung saan man kayo naroroon. Ano? Ayun mga kabis, ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano Siyempre, kaya? Teka lang, kasi mga ka-business, maraming nagulat. Ano? Maraming comments. Umabot ata more than 300. No? 315 as of now. Kabisado. Kabisa. Nakamonitor po kasi. Mga kabis, nagbabasa kami comment. Siyempre, kitang-kita namin yung mga tao Na hindi nanonood. So, nakabase lang sa thumbnail at title. Ayan. Ngayon, babasahin natin mga kabisas yung mga comments. Ano? Shoutout na rin natin sila. Kasi siyempre, ang gaganda ng comment nyo no? Ang gagaling. Ang gagaling. Ilan lang naman ito sa mga nakuha namin. At karamihan naman ay nag-share ng kanilang experience. Sobrang thank you po sa inyo. Thank you po sa lahat. As in, sinaga ko talaga silang basahin. Nag-share sila sa mga pamangkin nila, mga apo, ka-work, mga boss daw, o yung mga anak. Kasi sila mismo mga ka-business, nag-share din sila ng experience nila. Yung isa pa doon, 20 years ago, may PCOS daw siya. Diba? Thank you po. Lahat po yan ng comments ninyo ay binasa namin lahat isa-isa. Thank you sa mga nagko-comment at saka yun. Appreciate namin kayo lahat. At eto nga, itong pag-uusapan natin, hindi naman kami masyadong naapektuhan, pero syempre, kailangan natin siyang talakayin kasi baka makapaghatid ng false or fake news. Ano? Kasi una-unahin na natin, may mga nagko-congrats. Ayan, hindi po buntis sa Ate Jal. Ano? Ayun, sige, umpisahan na natin. Kahit hindi na to sige. Random lang to, mga kabis. Sa mga, kung nabanggit namin kayo dito sa comment, ayan, hindi na namin tatakpan yung pangalan nyo kasi unang-una sa lahat. Ba't namin tatakpan nasa YouTube nga kayo eh. 'Di ba? So, ayan, sige, umpisahan na natin. Ito muna, unang nag-comment. Si Ma'am Bella Ching Vlog. Wait lang, bago mo basahin ng comment, may ilan dito sa mga napili namin ay for information, For information. Hindi siya pambabash, no? Pero binigyan namin sila ng pansin kasi nagtatanong sila ng iba, no? At sasagutin lang natin. Okay? Magkahalo to mga kabisnes. Halo-halo. Huwag nyo isipin na yung mga kinuha lang namin ay pang lang, para sa mga bashers lang. Hindi. Pero ito, halo-halo na. Sige, start na natin. Si Miss Bella and Ching Vlog, sabi niya, saan galing PCOS? Yun, sige. Mga kabisnes, PCOS daw kasi based sa aming research ay isang kondisyon na hindi alam kung saan nagmula. Ang nagiging cause niyan ay hormonal imbalance, ganun. Tapos hindi siya nagagamot, no? So parang ang PCOS ay kada ultrasound mo nadadagdagan, nababawasan, nawawala, bumabalik, no? At saka noong unang-una ako beses na nagpa-check up, tinanong din ni mama yan, saan ba nanggagaling ang PCOS? Ang sabi ng OB nun is napapasa-pasa raw generation, lahi na sa lahi. Pero ang sagot naman ni mama, parang wala naman daw sa pamilya nila ang may PCOS. Kaya nagataka siya, ba't ako nagka-PCOS? Pero ang sagot ng OB yun nga, hormonal imbalance na raw, tsaka sa lifestyle na rin talaga. Para sa mas malinaw na kasagutan, try natin i-search, no? Okay, what? I-search mo. Gawin. Kasi. Nag-search din ako ng ganyan. Okay. Ayan. Sabi dito sa Google, PCOS or PCOS doesn't have a single known cause but results from a complex combination of number 1 is genetic, yun ay napapasa, genes. Pangalawa, hormonal, yung sinabi ko kanina. Pangatlo, yung environmental. And pang-apat, yung lifestyle factors. Key factors niyan, sabi, family history, ganun. Tapos, genetic variation, parang tumataas yung androgen level.
at saka insulin resistance. Ibig sabihin ng mga yon, mga kabis, ang androgen kasi, alam ko, ano yan eh. Yun nga, sa ano siya, male hormone yun, yung androgen. Mas mga mataas kabis. yung yung male hormones ko kumpara sa sa pangbabae. Tapos yung sa, ano naman, yung sa insulin resistance, yan mga ka-business, ito yung mga tao na mostly may mga diabetes, sa madaling sabi, ang PCOS ay isang metabolic syndrome. Ibig sabihin, nasa katawan ng mismong tao yung pinagmumulan ng PCOS, Okay? So, ayun, nagtanong na, shoutout natin. Si Miss niya? Bella. Bella lang ang pangalan. Bella and Shoutout po sa inyo. Okay? Next. Next! Sabi, dapat pag nagpa-check up, inumin ang mga meds. Sayang lang ang check up mo. Which is, aminado naman po ako na mali ko. Napabayaan pinabayaan ko na pinatagal ko ng ganun katagal bago ulit ako magpa-check up at bumalik sa pills. Siya si Miss Mary Ann Ibasco. Hello Thank you po. po. Thank you po sa Thank you po inyo. sa concern. Concern ninyo. Concern. Next. Next. Sige. Sabi dito, ganyan ba talaga anak ka pa naman ng vlogger, influencer, tapos buntis muna bago kasal? Nung nabasa ko to, I was like, ha? Yan ang isa sa mga hindi nanonood, mga ka-business. Banggitin ko pa ba? Wag na. Hindi, ano na yan, nandiyan naman yung pangalan niya. Lalagay ko naman sa screen. Hanapin nyo na lang po sa contest. Joke lang. Huwag niyong hawain, mga ka-business. Ito, para kay Joselito. Kapangalan mo pa si Kuya Lito. Joselito Alberto, shoutout sa iyo. Kaya Joselito, hindi po buntis si Ate Jal. Opo. Na-judge ka eh. Oo. Anak ka pa naman daw ng vlogger, Parang- influencer, tapos binuntis mo ko bago mo pakasalan. Super, wrong information. False. Boss, hindi ko binuntis si Ate Jal, ha? Huwag mong isiping buntis. Sana mapanood mo tong video na to. Yeah. No? So next, ay huwag mo delete, mahal. Hindi, babalik ko na lang sa gallery. Sige. Sabi dito, ginagawa yan ng isang babae pag may problema sa ovary. Kailangan ng ultrasound sa puwerta ng babae pinapasok, di sa puwit. Ang dami kong nabasang ganito Ang dami kong nabasang ganito na hindi ko raw siguro alam. Sige, ito muna. Ano siya eh. Wala Korean yung pangalan Tube niya. yun sa puerta. Sa puerta. Masabi yung tube yun sa yan. puwerta, experience ko yan. So yun Kasi, sige, ikaw na. Tol, ikaw ang naka-experience eh. hindi naman po ako magsasabi na sa puwet ipinasok kung hindi ko siya na-experience. Kasi usually po, pag nagpapa-check up ng OB, kunyari ako, ganito yung physical na itsura ko, tatanungin muna nila kung virgin, kung virgin or hindi na. Pero siguro dahil sa case ng iba, baka pag nagpa-check up, wag naman sana masamain na mukhang nanay na, yung ganun, kung may experience na. Baka matik na hindi naman na kayo siguro itatanong kung saan nyo gusto idaan, kung sa puwet ba or sa, ganun, sa puwerta. Pero sa case ko, lagi ako tinatanong, syempre nasagot ko, ganun, virgin, kaya sa puwet idadaan yun, sa case ko. Ang dami ko kasing nabasa na hindi ko raw siguro alam. Sinabayan ka pa, Makakabilis ako po yung naka-experience, so imposibleng hindi ko alam kung saan pinasok, di ba? Kaya alam ko po sa sarili ko, nasa puwet ipinasok yun. Kasi, Tsaka nakalagay naman transrectal ultrasound po. or di ka akong transvaginal. Transvaginal. Dalawang uri po kasi ang ultrasound. Merong transrectal, merong transvaginal. Si transrectal, sa rectum ipapasok. Alam niyo naman siguro kung ano yung rectum. Yung isa, transvaginal, sa vajayjay ipapasok yun. Diba? So, para dun sa wag niyo naman sabihin na hindi niya alam. Baka di mo Oo, alam. kasi parang ang syunga naman kung hindi ko alam na, di ba? O baka sinabihang sinungaling ka pa. Oo, baka sabihin nila, nagkukunwari pa akong Ito yung isa naman, si JM63964. Ang sabi niya,
mali naman si Miss Jal, di naman pinapasok sa puwet yun, sa puwerta yun, baka di niya alam. So, nung nabasa ko to, parang, hala, tingin siguro nila sa akin, engot-engot, na hindi alam yung, ayun, yung sabi niya, baka di niya alam. Medyo na ano ako dun na, ha? Parang Ayun. sinabi niya, parang baka mali ka pa, ganun. Oo. Siyempre, mga kabilis, alam ko yun, sa sarili ko. Yun lang naman kay JM. Okay, next Shoutout na sa'yo, tayo. JM. Mm. Galing mo. Ito ang isa sa mga nabasa ko kanina. Si Capricorn K17 kung sino ka man po. Sabi niya, mag-GF ka rin naman, Boss Dave, may sakit pa. Thank you po sa mga Nagtanggol. Nagtanggol. Ang dami nagtanggol. Shoutout natin mga natanggol. Si Susan Castro, sabi Thank you po. niya, ginusto po ba ni Miss Jal yun? Yung isa naman. Si JM 639. Siya rin yung nagsabi kanina na hindi ko raw alam. Sabi niya, grabe ka. Ay, Tapos isa sabi naman. naman sabi ni Ma'am Mary Lourdonio, sus, ikaw naman Capricorn, di naman kagustuhan ni Miss Jal na magkasakit, bakit pa negative comment? Ayun para sa akin, hindi naman ako na-hurt. Natawa lang ako kasi syempre, hindi naman namin alam na may sakit na si Ate Jal eh. Tsaka isa pa, okay lang. Kasi, Tsaka hindi naman siya kabawasan, di ba? oo, tsaka okay lang sa akin kasi syempre, ganda ng girlfriend ko. Di ba? At least ako, kahit may sakit siya, maganda girlfriend ko. At Maganda saka, yung asawa ko, di ba? Parang nakakadiri naman yung parang yung way nung pag-asabi, parang nakakadiri kasi may sakit, nag-girlfriend ka ng may ganun. Hindi naman. Ayun, at least ako, yung magiging asawa ko, maganda. Di ba? Kesa naman sa healthy, taas di naman maganda. Sorry for the word, Pero, ayun, okay lang sa akin. Next! Si Johan Balanza, sabi niya, parang tuwang-tuwa pa siya nung nagpiko siya. Ito kasi tawa ka ng tawa eh. Kasi mga kabisnes, kung kilala niyo talaga ako personally, eto, kilala ako. Kahit seryosong sitwasyon pa yan, Tatawa siya, man. natatawa talaga ako. Pero for the correction lang, hindi kami tuwang-tuwa. Oo, Natutuwa hindi pa. naman tuwa. Hindi kami natutuwa pa. Pero dahil- syempre, dinadaan, ewan ko. Lang, siguro for... Ganun kasi talaga kami. Pagka andyan na yung problema, yung magtatawa muna kami. Kailangan magpakalugmok pa tayo sa lungkot, di ba? Tapos, ito connected to sa sinabi niya na tuwan-tuwa pa. May natuwa akong comment dito eh. Sabi niya, si Miss Bella Enching Vlog ulit. Sabi niya, ito yung part ng Pilipino na kahit may problema, masaya pa rin. Pati ako, tawa kung paano siya check. O, di ba? Kaya mga Pilipino, di ba? Oo. Kayo nga, siguro nga, pag nagkakaroon kayo ng problema, natatawa pa rin kayo, di ba? Natural sa ating mga Pinoy yan, na kahit na may problema, yung iba nga, naliligo na sa baha di ba? Oo. Dahil sa mga kagagawa ng mga DPWH na yan na nagiging korap di ba? Na hindi naman nila ginagawa. Lubog na sila sa baha, pero tumatawa pa rin. Natural sa Pinoy yan, bossing. Ano pangalan nun? Alam. Na-delete mo na? Sige. Pero lalagay ko na lang dyan. Send mo sa akin lahat. Saan? Tapos syempre, di ba, okay lang sa amin na kahit na may problema, tumatawa pa rin. Syempre, andun pa rin yung maghahanap tayo ng dahilan para maging masaya. Di ba? Tsaka hindi naman siya, life-threatening, no? Para ikalugmok natin. Yung iba nga, kahit na ang sakit ay nakakamatay, di ba? Pero tumatawa pa rin, mas pinipili pa rin maging masaya. No, kasi lahat naman tayo may karapatang sumaya, di ba? Tsaka hindi ibig sabihin na tumatawa kami, ay natutuwa pa kami Oo, dahil hindi naman sa ganun yun. may sakit kami. Kumbaga, dinadaan na lang namin din sa tawa. Positive lang, di ba? At saka, ayun, kaya naman lahat, di ba? Next! Anong basa niyan? Hini ba yan? Hini, Haini? Hini. Hini. Basta kung anong basa man yan. Ang sabi niya, bakit magpapakasal kung hindi magkakaanak? Dapat buntisin muna kung makakabuo bago kasal. Wow! Over sa mindset. Hindi kasi ito kasi yung nakakalungkot na nangyayari ngayon sa mundo. Kakaroon muna ng anak. Hindi namin tinuturing na tao rin sila. Pero para sa amin kasi, hindi normal sa amin yung ganun, na buntisin muna bago ikasal. Ano yun? Parang trial? Pangit naman. Parang trinay mo yung babae. Di ba? Parang ganun. Hindi kami ganun. Medyo nandidiri kami doon sa comment, sa totoo lang. Kasi, pasensya ka na, Haini.
hini. Hindi ganun kami lumaki at hindi kami ganun pinapalaki ng magulang namin. Na ano kasi yan nagiging norms na ng nagiging norms na ng mga bata tsaka sa ng mundo ngayon na kahit hindi pa kasal may nangyayari na kahit tsaka hindi may anak na. Tapos pag nagkaanak, tsaka nagkakahiwalay. Hirap naman. Ayun pa isa. Huwag natin alisin yung utos ng Panginoong Diyos, no? Na ikasal muna bago gawin yung gawain pang mag-asawa. Kasi bukod sa hindi pa nga kayo ready para sa pag-aasawa, paano kung namunga, tapos hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo handa. For fun nyo lang ginagawa. So, mahirap yung ganun, Kung may mga nanonood mga magulang dito, tapos okay lang sa inyo yun, kayo yan hindi namin kayo ibabash, pero para sa amin, hindi kami paborito. Kanya-kanya naman tayong opinion di ba? Oo, pero hindi namin pinapaboran yung ganong gawain na anak muna bago kasal or live-in muna bago kasal. Pasok ko na rin yung sa live-in kasi sa mga actually may mga nagko-comment na nagsasama daw kami dito. Hindi po mga ka-business, hindi po ako natutulog dito kahit anong sabihin nyo dyan. Siguro natulog ako dito, magkakasama kami lahat nung ginagawa pa tong bahay. Kasama si Mama. Tsaka si Babeng. Nag-camping kami dito, tapos nanood kami ng movie. Yun lang yung unang beses ko na natulog dito. Tapos the rest, lagi akong umuwi. Ganyan. Kasi hindi kami sanay sa ganun at hindi ganun yung culture namin. Na parang yung dati kasi 'di ba parang lahat ng mga conservative pa, 'di ba? Masayalan sa ganyan. Ngayon kasi parang ninormalize na nila yung ganong gawain. True. Na bypass na nila yung mga gawain na dapat pang mag-asawa lang. Tapos ngayon, parang normal na lang. Yung iba nga sabihin matagal na sila mag-jowa, may nangyari na dyan, mga ganon. Sa amin, wala pa mga ka-business. So, next tayo. Si Hini ulit. Nako, aayaw na si Boss Dave, baka hindi na magkaanak. Alam niyo mga ka-business, bilang isang lalaki, ako, personally gusto kong magkaanak. Ikaw ba? Oo naman, syempre. Para sa amin gusto kong magkaanak. Ngayon, kung itutulot ng Panginoong Diyos na hindi kami magkaanak, hindi po kami magrereklamo. Mahal ko pa rin siya. No? Siyempre, hindi ko lang siya pinakasal dahil gusto ko lang magkaanak. At hindi naman una kong minahal is yung anak ko Kumbaga, lahat nagkumpisa sa kanya. At kung hindi man kami biyayaan ng anak, ay tanggap ko yun. Ngayon, magiging masaya pa rin kami. Diba? At some point, okay nga yung ganun Kasi syempre, diba, lalo na sa mundo ngayon sobrang hirap na ng pamumuhay. Kawawa rin yung magiging anak namin, syempre. Kami rin, kawawa. Syempre, iintindihan namin yung anak namin, responsibilidad, diba? Pero hindi kami takot na umarap sa responsibilidad. Kung sakali man na nagkasal kami, tapos nagkaroon kami ng anak, gustong-gusto namin yun at pangarap namin yun. Pero kung hindi, wala akong problema. At hindi ko siya aayawan dahil lang sa nalaman ko o malalaman ko na hindi siya magkakaanak. Wala problema sa akin yan. No? Next. Si Juliana Mole. Iiwanan ka niya ni Boss Dave kasi hindi ka magkakaanak. Ang lalaki ay gusto ng anak. Ayun nga, sabi ko Ayun lang din. Sabi ko kanina. Hindi ko siya iiwan, Parang dahil lang doon, hindi po mga ka-business. Ano man, kasi syempre, pag mahal mo yung isang tao, di ba? Ano man yung estado niyan, wala sa'yo yan, hindi mo titingnan yan. Ito nga nilulook up ko nga, kumbaga parang idol ko si Ate Bere. Di ba? Oo, wala siyang Maria mo si Kuelito, walang kamay, walang paa. Iniwan niya ba si Kuelito? Hindi. Di ba? Sa dami ng pagsubok na dinaanan. Ganon kasi yung pagmamahal. Tawag doon. Kayo rin naman siguro nasubukan nyo rin magmahal, di ba? Next. Si Marilyn Mascardo, sabi niya, tanong ko lang po, anong sintomas sa may PCOS? Ayan. Actually, maganda tong tanong na to. Sige, ikaw magsabi. Wala. Kasi, bago pa ako ma-diagnose na may PCOS, wala naman talaga ako nararamdaman Ang tanging naging sign lang, hindi ako niregla ng 5 months. Yun yung pinakamalala, 5 months. Akala ko nga dati, normal lang yun Talaga ba? Oo. Na-share ko kay mama na, Mama,
parang 4 to 5 months na akong dinadatnan. Sabi niya, nako, irregular ka, gano'n. Pina-check up niya na ako. Doon ko nga lang nalaman na may PCOS ako. Pero, kung tatanungin niyo ako kung anong sintomas, walang sintomas. Mapapansin niyo lang na hindi dinadatnan ng Regla. Regla. Siguro yun yung first sign kapag ka ang dalaw po ninyo ay hindi regular. No, kunwari, dalaga kayo tapos hindi kayo dinadatnan ng ilang buwan na. Sign yun ng isa na may problema sa either sa hormones ninyo or sa, ayun nga, may PCOS kayo. At next doon is yung parang mapapansin mo na sa sarili mo na tumataba ka, yun tapos may mga cravings ka, tapos mood swings, ayan, lalo na yan. Mas parang diniinan yung parang may binigyang diin doon. Hindi kasi mga ka-business, si Ate Jal, may ganyan, may mood swings siya. Pero mas madalas naman yung talagang kuwela siya kasama. Pero mapapansin ko na lang bigla na bigla siya mababad trip, mga ganun. Bibihira naman siya, pero yun kasi yung mood swings eh. Bigla-bigla na lang siyang dumarating. Lalo na kapag may isang bagay ka na kinairitahan, di ba? Oo. Kunyari, nairita ka kanina. Ganun. Tapos, basta ganun. Yung shinare ko palang sintomas, ako yon. Kasi hindi ko naman naramdaman yung nagkasintomas ako na tinigyawat ako, tumaba ako, oily. Hindi ko naranasan, hindi ako umabot sa ganun eh. Kaya ang sinabi kong sintomas ko is yung lang, yung hindi ako dinudugo ng ilang buwan. Pero kung yung, ayun nga, kung sintomas sa ibang tao, ayun nga, like sabi sa akin ng OB ko, yung nagkakabalbas bigote raw, nagkakabuhok, oily, daming acne, tapos buhok dito, hanggang sa binte, hanggang likod, tiyan, ganon daw ang ng PCOS. Sa iba, no? Sa iba. Iba-iba siya actually. Oh, iba-iba. Pero ang pinaka-main dyan, yung is hindi kayo dinadala ng matagal. Magpa-check up na po kayo. Okay, next. Yun. Ito mahaba-haba. Sabi ni Marcela Tuazon, para sa akin, kung buntis si Miss Jal, bakit kayo parang nagulat? Lagi kayo nagsasama, masaya kayo kung buntis, blessing pagsama-sama niyong dalawa. Kung nagkamali kayo, hindi niyo napigilan dahil lagi kayo nagsasama. Aminin niyo na at thank you, magkakaanak kayo, alagaan niyo na lang. Ay, thank you po sa nag-comment si Mars. Marcela Tuazon. Hindi po, ulitin ko ulit, hindi po buntis si Ate Jal. Kailangan naming magpakasal muna bago kami gumawa ng isang bagay na pang mag-asawa lang. Kaya malabo po sa sabaw ng pat ng Tsaka pag magkasama kami nito, gumagala. Lagi kaming lumalabas mga kabis. Never kaming parang naghanap ng space, ganun, para sa Lagi kaming sakyan. Ito, nakakapunta lang ako dito kapag umuwi kami. So, ito nga, siningit na lang din namin itong vlog na to. Para, ayun, ma-share lang din. Kagaling ko lang sa work. At saka kung sakali man, kasal na kami at nagkaanak kami, syempre, blessing yun, mga ka-business. At hindi kami takot. Hindi kami takot sa ganun. Thank you po. Next. Ito, naulit na yun eh. Pero lalagay ko pa rin yan. Sabi ni Si Milagros. Dichoso, bakit daw sa puwet, hindi sa puwerta. Oo, Yun Miss nga. Jal, bakit sa puwet? Ayun nga, sinabi ko na kanina. Lalagay ko pa rin yan. No? Huli ko to. Sige. Ito isa sa mga sample na nag-congrats. Si Miss Lolit Intano. Congrats to both of you. Ayan, hindi nanood. Ay, Pero ang dami nag-comment ng congrats ha. hindi. Ito, marami nag-comment na congrats. Lolit, pangalan nun. Si Lolit. Lolitano, ganun. Shoutout sa iyo. Sana mapanood mo to. Comment ka dyan kung napanood mo. At i-heart ko yung comment. Hindi, sama na natin to. Sige, last to. Sige. Si Gemma Rendon. Si Rendon. Kilala mo si Rendon? Oo. Sino yun? Di ba yung lalaki yun? Yung sikat sa FB. Hello? Si Gemma Rendon na ang YouTube niya ay 3 months ago created. Actually, ito mga ka-business, itong comment na to, maraming nagko-comment ng ganyan. Pero, ang nakakapagtaka kasi, sa tinagal-tagal na namin nagbablog, one year na kami. wala nang nagbabanggit na ito. Tapos 3 months ago nagawa yung... Tapos 3 months ago ginawa yung YouTube niya. At wala nang nagbabanggit na ito. Tapos kilala niya yung
O sige, basahin mo ang comment niya. Ang comment niya kasi, di ba ang GF ni Dave si Ems? Bakit parang nag-iba ang face niya ngayon? Ang dami nagko-comment ng ganyan. Dati, nung bago kami. Pero this year, parang wala lang ako napapansin nagko-comment ng ganyan. Ngayon lang! Tapos chinek ko yung YouTube niya kung gano'n na ba katagal. Wala, chinek ko lang random. 3 months ago ginawa yung YouTube niya. Wala naman ako sinasabing diba, tayo pinapahiwatig na ano. Ayun, shoutout Miss kay Gemma Rendon. Hindi po siya si... Siguro po kasi, baka kasi hindi na siya nakakapanood, di ba? Malamang. Baka ang last niya pang nood is nung kasagsagan niyo pang dalawa. Parang galit ka. Hindi! Hindi! Nililinaw ko lang na ang dami rin kasi magsabi na kamukha ko raw, kamukha nung ex ni Boss Dave. Para sa akin, hindi. Ang layo. Malalayuan ako. Siguro pag nakasalamin, pero not totally na magkahawig. Siguro panoorin nyo na lang. Diyan pa naman yung vlog. Magkasama kami nun. Malayo. Panoorin nyo na lang. Pero sobrang layo mga business. At hindi po siya si Ems. Siya po si Ate Jal. So may nag-comment pa dyan bakit daw tinatawag ko daw siyang ate. Ito kasi ang istorya niyan. Nung magkaibigan pa lang kami niya, ni Jal, ay ate, te, ang tawagan namin dalawa. Te rin tawag ko sa kanya, te, ganun. Pagka mag-chat kami, yan, te, uy te, mga ganun. Kaya nasanay na ako na ate yung tawag ko sa kanya. Pero pag kami magdalawa magkakasama, mahal. kasama yung friends, family, hindi naman ate or te tawag. Ngayon, parang for vlog nga lang yun, mahal eh. Alin? Yung tawag mo na ate dyan, Oo. na te, parang for vlog lang po. Shoutout sa'yo, no, Gemma. For, update ka na lang namin. Siyempre, wala na tayo sa past, ito na si Ate Jal. At, ayun, thank you sa iyong comment. Sana manood ka na ulit kung matagal ka nang hindi nakakapanood, no? So, ayan, gusto ko lang i-add tong muling comment na nakakatuwa lang. Ito yung comment naman ito dun sa nakaraan naming vlog dun sa Ever, no? Sa cemetery. Yung cards. Card game. Card game part 2. Oo, sige. Nag-comment kasi siya 5 hours ago. Natuwa lang kami. Sige. Si Miss Anastasia. Uy, Anastasia. Anastasia. Ang arte. Actually, yan eh. Sa 50 Shades of Grey yan eh. Si Anastasia. Sabi dito. Sige. Sige. Hindi, nakalimutan ko rin. Ayan, asawa Si siya Christian niya. Grey. Si Christian Grey. Sabi ni Miss Anastasia, how's his life before you? Nag-enumerate siya mga kabisnes hanggang 5. Una, sabi niya, Boss Dave wasn't chatty before. Totoo yan, mga kabisnes. At marami nang nakapagpatunay yan. Hindi lang sa bahay, kundi sa mga taong nakapaligid din sa amin. No? Basta actually, napansin ko rin sa sarili ko na bakit, ito, ganito pala ako. Yung kagaya na sinabi ko nung mga nakaraan pa na mas nakilala ko yung sarili ko. Nung nakilala ko siya, no? Basta ang dami ko na rin talaga narinig na ang daming nagsabi talaga. Sobrang dami talaga. Yun. Number 2, hesitant at limited ang mga kilos niya. Totoo yan. Ayun. Totoo yan. Kasi actually, pagka may camera, hindi ako marap talaga sa camera. Tapos, pagka tinutukan ako ng camera, doon lang ako, ayun, di ba? Tapos, gano'n lang galaw ko. Tapos, yun lang, tatabi na sa gilid. Hello mga ka-business, gano'n lang. Ngayon, nagpa-vlog na, di ba? Madaldal na. Eto, third, hindi niya masyado pinapakita kung sino siya. Sino ba ako? Hindi, actually, mga ka-business, noon, totoo naman talaga ako sa sarili ko eh. Ganon ako noon. Nonchalant ka. Oo, nonchalant talaga ako. I mean, kung ano yung pinapakita ko noon, yun talaga ako. At na-discover ko lang dito sa sarili ko dahil kay Ate Jal. No, kay Jal. Ayun. Eto, pang-apat, he look unhappy. Ay, grabe. Siguro, totoo yan mga ka-business. Siyempre, lahat nga tayo, di ba, deserve ng happiness, di ba? So, kapag nakita natin yung happiness sa isang tao, isang bagay, hindi masama na i-chase mo sila kasi karapatan mo sumaya, di ba? Kaya kung ikaw, hindi ka na masaya or nasa toxic relationship ka, umalis ka na dyan, di ba? Tignan nyo to, parang nalevelan niya na yung pagkaano ko eh. Pagkabaliw-baliw. Oo nga kabisa. Sa totoo lang, marami akong ginagawa ngayon na hindi ko ginagawa dati at natatawa ako sa sarili ko. Lalo na yung minsan nagme-make face.
Mga ganun. Tapos sinalihan pa mga kabisnes ang tandem namin ng kapatid ko. Pag andito siya sa bahay, tapos andito yung kapatid kong bunso, si Babeng. Ay, talaga, disaster mga kabisnes. Pag kami tatlo ang nagsama. Ewan ko ba? Basta ganun. Siguro, yun, tama kayo sa sinabi nyo. I look unhappy and thank you sa inyong observation. Oo nga, magaling kasi maski yung mga subscriber, di ba, na maobserbahan pala. Hindi ko nga na-realize na ganyan ako nun eh. Kasi sa bahay niyo yung mga M's, mga kagwang, yung sa church pa namin. Ang dami nagsasabi talaga na ngayon lang naging ganito to. Eto last, sabi niya, halatang bored siya pagkasama niya yung dati. Sorry po. Kasi mga kabisnes, hindi ko naabutan yung vlog nila na ganun eh. Kasi hindi ko nga alam na vlogger nga po sila, di ba? So, hindi ako nakakapanood ng vlog nila dati na magkasama sila. Hindi ko alam. Ngayon, siguro, dagdag ko lang doon sa Hilok board. Totoo yan kasi, hindi kami magka-vibes kasi nun eh. So, actually, mga ka-business. Hindi ko naman sinisiraan siya. May ganun kasi talagang tao, di ba? Oo. May sarili siyang personality na hindi akma sa personality ko pala. Ganun. So, parang doon kami nagkaroon ng problema and, yun na. Di ba? Eh, bata pa naman may pareha. So, yun, siguro makakatagpo rin siya ng ka-vibes niya. Nakatagpo ako ng ka-vibes ko. And, let's be happy, di ba? Ayun lang. Ayun lang. Ayun na mga ka-business. Salamat sa inyong pakikinig. At ulitin namin, hindi po buntis si Ate Jal. Ano? Dapat po kasi ugaliin din ng iba na ano, no? Manood. Sayang. Kasi huwag kayo nagbe-base dun sa thumbnail. Pasensya na mga ka-business kung yung thumbnail namin ay ganun. Kasi advice ni YouTube na magkaroon kami ng engaging na mapapaklik yung tao dun sa thumbnail. Clickbait lang po. Actually, hindi siya clickbait eh. Ay, diba? Kasi question mark naman yung nakalagay dun eh. Hindi naman namin sinabi na buntis talaga si Ate Jal. Question mark yung nakalagay dun. And you clicked it and then panoorin mo hanggang dulo, diba? Siyempre, hindi naman totoo yung kumbaga parang hindi naman kami nagbigay ng fake news sa inyo na clickbait. Totoo rin naman na may ultrasound si Ate Jal. Na Nandito pa nga po yun mga kabis hanggang ngayon. Ayan, tabi mo. Tabi ko lang po. So ayan mga ka-business, next time manood na po kayo ulit ha. Manood kayo. At sa mga nanood hanggang dulo, ayun, thank you po. Thank you sa inyo sa mga nag-share ng kanilang experiences. Thank you so much at i-update pa rin namin kayo kung ano ng kalagayan ni Miss Jan. At saka kabal ko lang doon, ang dami nagsasuggest ng mga herbal tea. Yung paragis, ayan, ang dami ko nabasa, yung paragis, tsaka paragis ba ano niya, tapos yung barley daw. Sige, itatry natin yan, itatry ko yan. Totoo ba? Ay, lasa. Sige, pero actually yung paragis mga ka-business, sinuggest siya ni Mama, no? Yung paragis, kaya ayun, papatulong tayo kay Mama ka-business. And, ano ba yung paragis? Sorry. Ang dami ring nagko-comment na ang sabi daw is less na nga raw ako sa mga baboy, mga matataba, mga mamantika, na mag-focus ako sa mga gulay, sa mga green vegetables. Ang dami nagre-recommend at na-appreciate ko ng sobra yun. At sana gawin mo. Gagawin natin yan. Ay, di ba nung nakaraan nagprutas-prutas na ako eh. Bumili siya ng prutas sa paligid mga sa paligid. Sa palengke. Paligid. Sa palengke, sinama ko siyang bumili ng prutas. Nung pagkatapos ng check-up niya. Well, prutas na ako. Oo, bumili pa ako ng apple, orange, saka banana. And, chinat ko nga si mama kanina, di ba, kakuluto siya bukas ng gulay naman. Ito nga mga ka-business. So, try natin surpresahan sa Ate Jal. Lutuan ko siya ng gulay. Sana kainin mo? Kainin ko yun. Kumakain naman kasi talaga ako gulay. Anong gulay? Try mo. Ano pa? Parang nag-buckle ka pa dun So yun na mga ka-business, salamat ng marami sa pagsama sa amin. Ayun, comment lang kayo ng comment at ayun, who knows, di ba? May shoutout namin kayo ulit. Alright, so thank you so much po at never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Todo. Ito nga, todo. Ano ba yun? Ganun. Parang ano lang